Good day po, sir. So, pinapili po naming system is yung online library. Then, ito na po yung progress. So, pwede ka na pong, ay, balik po tayo sa homepage. So, ito po yung landing page niya. Then, pag kinlik niyo po to, pwede na po kayong mag-login. So, try po muna natin sa admin dashboard. So, ito na po yung admin dashboard. Then, pwede ka na rin po mag-add ng user. Kapag po na-add nyo na, ito po yung lalabas. Then, ma-add po siya rito. Pwede ka na rin po mag-log out. And, yan. Okay. So, next naman po is yung sa pag-add ng new book sa ating online library or sa ating librarian dashboard. Then, part po ito, pwede po tayo mag-add ng new book. And then, kapag nakapag-add na po tayo ng book, mapupunta po siya sa books inventory. And then, yung sa actions naman po, yung borrow. So, pang student lang po siya. Kaso, yung process ko po yung ginagawa namin coding, kaya hindi pa po siya masyadong maayos. Then, So, sa student dashboard naman po, ito po yung nagbibigay ng madaling paraan sa mga estudyante para makita po yung record nila sa hiniram nilang libro. Tapos dito po makikita natin ang details o record ng student. Halimbawa po yung pamagat ng libro, borrow date, due date, at kung naibalik na yung libro at kung may penalty na po ito. Yun lang po.